Saan ba tayo? Okay, sa atin, rolling tayo. Okay, big man, rolling tayo. No? Good day, mga ka-airsoft. Good day po sa inyo. Okay, big man, rolling tayo. No? Good day. Good day, mga ka-airsoft. Good day po sa inyo lahat, mga ka-big man. Hello po sa inyo lahat ngayon. Magkakasama na naman tayo para sa isang hapon ng review and unbox, no? Review and unbox ng mga, syempre, ng mga unit, no? Ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Hello, mga ka-airsoft. Sabayan po tayo napapanood ngayon sa aming 10 different pages at sa ating YouTube channel. Okay? Ngayon, mga ka-airsoft, tuloy natin yung live kagabi. Nabitin yung live dito kasi meron tayong kailangan gawin, meron tayong kailangan i-adjust, no? So, medyo siyempre, pag ina-upgrade, medyo may mga glitch na kailangan i-correct, no? Yun, na-i-correct natin dito yon. So far, okay na, wala nang lumalabas na makapal na white smoke while nung i-fire natin, no? Sayang nga lang kasi kagabi, ginanap yung ano natin di ba? Yung FPS na pinahula natin dito, no? Meron naman dito, kaya lang ang bagal nung connection ko. Okay, no, yung ginanap yung FPS na patest natin. So, pero ngayon, sige, gawin din natin dito sa mga unit na to, no? Okay, ang mga unit ng mga ating ka-airsoft ngayon, Alex Lepon of Esperanza Season Pangasinan. Mga ka-airsoft, ito yon yung kagabi, no? Yung inihinto natin kagabi, sayang nga lang. Pero ngayon tuloy natin. Then, unit ng ating ka-airsoft natin, Elaine Ponce of Atimonan, Quezon. Okay, kay Madam Elaine Ponce is pangregalo niya sa kanyang baby brother. Okay, bunsong kapatid na hindi na niya pinangalanan kasi underage, no? So, pangregalo niya to, the 1911 D-Day. Ito yung commemorative unit. Ito yung limited edition unit. Ito yung unit na lagi ko sinasabi na never ninyong makikita na nilalaro ng mga ka-airsoft sa mga during ordinary days. Because this unit is a limited edition unit na talagang ang sarap i-collect, itabi, i-display, talagang mayabang, talagang may bragging rights, talagang may ipagmamalaki, no? Mamaya, i-unbox natin to, makikita nyo kung gaano kalupit, kung gaano kaganda ang nasa loob. Next, last but not the least, no, for the main event, si Aldrin Malit, no, of Naga City, okay? Si Sir Aldrin Malit is rifle naman ang nagustuhan niya, no? This is a CQB rifle, napakaganda by Giselle. Look at the handguard, handrail. Pakasarap pa yan, no? Ako, lately talagang trip ko, love na love ko yung mga ganito. Yung mga maliliit lang yung rail niya, no? Tipong akap ng aking mga kamay, no? Mas gusto ko to, mas lately natitipuan ko to, no? Hindi ko alam kasi pero parang napakaganda kasi talagang hawakan, napakasarap hawakan. Compare dun sa mga mabibigat, tapos yung anlalaki, di ba? Medyo nakaka-stress Pero pag ganito, napakaganda. Okay, ito yung unit natin ka-airsoft, Aldrin Malit, Naga City. Okay, yan, napakaganda. Yan. Ilagay lang muna natin siya dyan. Diyan ka lang muna, sabihin mo, no? Huwag ka munang makulit. Dahil, ide-demo and test-fire namin tong mga unit na to. Okay? Dali. Palit tayo. Yan. Kita ba? Kita naman siguro, no? Okay, diretso natin, ha? Kahapon ito, inihinto namin pala kagabi. This is the Desert Eagle, the Lord of all Pistol. Meron akong nakitang white smoke, which is hindi ko kasi pwedeng yun. Hindi ko pwedeng ilusot at hindi ko gustong mapunta sa ka-airsoft pag may mga ganong defect. Ano? Ayaw natin mapunta sa ka-airsoft yung kaya ginawan natin ng paraan. Okay? So, ito na ngayon yung unit ng ating ka-airsoft. Okay na? Then, idiretso na natin, no? So, yung magazine niya kahapon is, syempre, magazine Desert Eagle. Meron ng silicone oil. Tapos, syempre, lagyan na natin siya ngayon ng gas. Upside down.
Pwesto natin. Okay, tama naman. Pwesto, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tignan mo, baka yan na yung pick up. Hindi pa rin yata. Ayun. Hindi. Meron kasi akong meron akong for Shopee na pick up. Dali Dali lang. Okay, sige. Okay, let's go. Pasensya na, no? Kinausap ko lang kasi yung Shopee Rider. Okay, then ito yung magazine niya. Mga Karsop, ang Desert Eagle, ibang klase ang paglalagay sa magazine. Wala siyang opening para makikita niyo yung bala niya. Wala siya. Hindi tulad ng mga ibang magazine, no? Ang Desert Eagle, mga Karsop, gumagamit ng reloading stick. Ganito. Yung reloading stick na yan, merong 5, 10, 15. So, ibig sabihin, 15 na bala. Then, yung reloading stick na yan, tinutulak ng isang pusher na ganito. Kung tawagin pusher, tagatulak. Hindi pusher, ha. Iba yung pusher sa pusher. No, ayan, okay. Ngayon, lagyan natin ng bala muna. Saan na yung bala? Okay, ito yung bala. Okay. Then, ayan na. Ayan. 5, 10, 15. Ibig sabihin, 15 BBs. Okay? Ngayon, yung isang magazine ng Desert Eagle is capable of 30 BBs. Ibig sabihin, dalawang ganito. Okay? Pero, sabi ko nga naman sa inyo, huwag ninyong pupunuin ng 30. Laging minus 5. Halimbawa, ang maximum niya na puno niya is 30 rounds. Hanggang 25 lang kayo. Para hindi masira yung magazine. Kasi, kung palagi ninyong pinupuno, masisira talaga yan. Promise, no? Then, ayan, hold it tight, ganyan. Then, ipupush nyo lang ito pababa. Ayun. Diba? As easy as that. Napakadali nga lang naman talaga, diba? Ngayon, di okay na yan. Meron ng ano yan, diba? Meron ng silicone, meron ng bala, meron na ring hangin. Ngayon, syempre, yung pinakamasarap sa lahat, ano yon? Yung pagpa-firing, di ba? Okay, this is the Desert Eagle, the Lord of all pistol. Pasok, kasa. Ready to fire. Firing! Grabe, ang lakas! Uy! Parang sumobrang ano ko Parang sumobrang adjust ko. Ano siya? Parang umiipit. Sandali. Ayan na naman. Nakakainis. No? Okay. Parang hindi siya sumasakto eh. Pengi akong Allen. Sumobra lang adjust ko. Mga Karsop, ang hapap ng Desert Eagle nandito dali. Medyo luluwagan ko lang yung half up. Sumobra yung bigay ko, no? So, ang tendency niya is maliit. Adjust ko lang, Maliit. Ang half up. Bigyan, kuha mo maliit na. Ipili mo ako dyan, yung mas maliit pa rito. Ito. Tingnan ko ito. Hindi, yung mas maliit pa rito. Yung mas pino pa. Yan. Tama to.
Nandiyan may ari? Ano ship? Yo? Umalis ka dyan, look. Tingnan ko muna. Dali lang. Yun, okay na. Firing tayo mga Carsop, firing! Okay. Open slide kasi mga Carsop, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest. Okay. Adjust ko pa, Lucas. Yeah, adjust ko pa tapos testing pa natin. Gusto ko lang makasigurado, no? Sumobrang higpit ko sa testing na sa ano. Another set of BBs, Gusto ko lang na makasigurado, syempre. Okay, sarap. Ang sarap niyang lagyan, no? Ang sarap niyang lagyan ng bala. Okay, firing tayo, firing. Pasok ulit, pasok. Firing, firing. Ang lakas. Ikaw nga, ikaw. Testing mo. Grabe, iba talaga ang lakas ng Desert Eagle. Ang hirap niyang kontrolin. Kaya talagang hindi pwedeng magmay-ari nito yung mga mga walang puwersa, walang lakas. Firing. Firing. Okay, open slide, Open slide kasi mga Carsop, wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Tapos syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Okay, unit natin kay Airsoft. Alex Lepon Esperanza Season Pangasinan. Okay. Ito na po, pagkatapos laruin, make sure na walang lamang bala at syempre, bago itabi, walang lamang hangin. Press lang to. Hangin, no? Okay, unit mo for packing and for shipping na. Okay, then next unit natin, no? Ito yung sinasabi ko na box mo na yan, nak, para maisabay na. Ito yung sinasabi ko mga Carsop, no, na not the ordinary pistol na makikita ninyo. Ito yung unit na talaga namang mayabang ang dating, di ba? Ito yung unit na talaga namang maipagmamalaki nyo. This unit is a limited edition, yet very rare. This unit ay nasa history na, the 1911 D-Day. So natin, box pa lang, ang lupit na. Box pa lang, alam nyo, premium na. Di ba? Okay? Grabe. Sabi natin yung box. Grabe. Okay, napakalupit nito, napakaganda nito, no? Idol, pa-shoutout po, watching from Bacolod City. Thank you po. Joe M. Duwalong. Binaliktad kasi, Duwalong, no? Ismael M. Lucero. Greetings, boss, mula dito sa Batangas City. Hello, Sir Ismael. Okay? Good afternoon, sir, to our Ka-Airsoft. Have a safe day, sabi ni Alan Villaris. Okay, good PM, Boss Bigman, Arnel Herman Kalangan. Okay, okay. To, mga Airsoft. Bagay na nakasulat sa history, bagay na gusto ng lahat, halos na nag-airsoft, bagay na limitado mo lang talagang makikita na bagay na hindi forever nandito. This is the 1911 D-Day. Grabe. May takip pa pala. Okay, ulit, no? Okay. Again. Take 2. This is the 19... Lucas, anoan mo ako? I-video mo ako din, i-diretso na lang natin. Okay? Punasan mo, baka may ano yan, Video. Oo. Baka madumi. Okay? Sabi mo, pag-roll na. Okay? Okay mga Cairsoft, and now I present to you the 1911 D-Day.
Montage. Okay, stop. Okay, mamaya idudugtong mo ha. Okay, yun nga, tulad na sabi ko sa inyo, limited edition to. Ilalabas natin. Nakakatakot to, sa totoo lang. Ako, kinikilabutan ako sa tuwing, kinikilabutan ako sa tuwing hahawakan ko. Dito ka naman sa angle dito. Dito ka naman. Video mo, ipe-present ko sa kanila. Okay? Grabe yan. Talaga naman, no? Kinikilabutan ako sa tuwing hawak ko to. Okay? Itong unit na to is combined. This is a full metal unit. Okay? Mamaya na, okay na. A full metal unit, metal, then combined with a very unique at saka napakatikas, napakagandang grip. No? This is a wood grip. Purong kahoy talaga to. Okay? Tapos itong unit na to, talaga namang maipagyayabang, maipagmamalaki mo mga ka-airsoft. With it, dahil sa taglay niyang ganda, ano siya kompleto ng markings. Yun ang masarap sa unit may mga markings, di ba? Ay, nakalagay 1911 airsoft gun. Ang ganda ng pagiging gold niya kasi shiny gold siya. Akala mo hindi siya hindi siya yung mga gold na parang matte color. Shiny siya, di ba? Tapos yung mga lahat ng markings niya mga ka-airsoft nakaukit. Ayun nandito nakalagay June 6, 1944. Biruin mo, 1944 nakasulat sa history. 78th anniversary, sabi, di ba? Yan, okay. 78th anniversary, sama mo yung camera, ganun, di ba? Magganon ka. Okay, 78th anniversary, nakalagay dito sa likod, Operation Overlord, D-Day. Di ba? Kaya itong unit na to, talagang masasabi natin na napakasarap ariin. Kung makikita nyo pa yung setup ng 1911, mga ka-airsoft, talagang classic na classic siya. Hindi mo siya makikitaan ng rails. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi lahat ng naka-optic sight maganda. Hindi lahat ng naka-rail sa baba maganda. Dito, pag dito in-optic sight to, medyo pangit, awkward. Kasi classic to di ba? Pag in-optic nyo to, tapos nilagyan yung rail, magiging tactical ang dating. So, hindi na siya magmamatch. Yan, napakaganda. Okay? Kung makikita nyo, yan, di ba? Talagang wala ka nang hahanapin pa. Plus, look at the box. Tignan nyo. May mga dummy bullets pa siya. For ano yan dahil nga for collection to, para pandagdag attraction, This is a caliber 45 ammunition. Grabe. Ang tindi-tindi niya, di ba? Okay, so meron 2, 4, 6, 7. Diyan pa lang panalo-panalo ka na. Diyan pa lang talagang ang lupit na. Plus, look at the history na sinasabi ko. Ayan siya. Kung makikita nyo, yan, mababasa nyo yung history dyan ng World War II 1911 D-Day. Okay, Ngayon, ito yung unit ng ating ka-airsoft, Elaine Ponce. Ang sarap naman kasi pangregalo sa kanyang baby brother. Kung tawagin, bunsong kapatid. Okay? So, release na magazine. Ang magazine, grabe. Lucas, pengi akong pamunas. Kasi pupunasan ko to bago itabi ulit. Yung malinis na microfiber. Okay, kuha ka. Okay. Pwede yun. Basta malinis Okay, yan. Makikita niyo yung magazine. Ang magazine niya is single stock pero dual capacity. Okay? Alternate yan. Yung magazine pa niya, kakaiba sa lahat ng mga magazine kasi may lock. Halimbawa ito, binaba nyo na itong spring. Mailalak nyo, itatagel nyo lang into left or right. Nakalock na yan. Ayan, alisin natin sa lock. Yun. Diba? Ang ganda niya, So, the magazine itself, sa magazine pa lang, panalong-panalo ka na. Tapos, lupit talaga. Okay? Upgraded na rin yung niya, yung anong tawag dito, maglip rubber, Plus, the nozzle niya is upgraded din. Ang hapap rubber niya, grabe, color green. Color green. Talagang panalo tong unit na to. Ngayon,
Pero syempre, mga ka-airsoft, itong unit na to ay ginagamitan lang ng 12 kg gas. Okay? Hindi siya design para gamitan natin ng 14 kg na gas. Okay? Talaga pa 12 kg lang to. Okay. Saan na ba tayo? Okay, merong nagtatanong sa akin dito pero hindi naman to kwentuhan session, tanungan portion. Mahaba yung isasagot ko rito sa tanong niya eh. Pero some other time sagutin natin to. Pero for now, focus muna tayo rito. Okay? Mga airsoft, lagyan natin ng silicone oil. Lagi ko sinasabi, huwag nyo kakalimutan yung paglalagay ng silicone oil. Nakakasira yan, no? Spray, dito. Push down the output valve, then spray tayong konti. Yan. After that, na-sprayan na, okay? Leave it for some time. Hayaan yung pumasok yung oil. After that, dito rin sa ilalim. Yun. Ngayon, itong unit na to, huwag gagamitan ng 14 kg. Lagi 12 kg lang, okay? Upside down, then press down. 1, 2, 3. Okay. Mga ka-airsoft, nilagyan ko siya 3 seconds. Bakit? Ito kasing unit na to, hindi pa siya naka-fine tuning, hindi pa siya naka-trigger job. Itong unit na to, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Bakit? This is a 1911, this is a classic unit. Not unless ni-request ng ka-airsoft na i-fix barrel mo na, big man, i-upgrade mo na, big man, i-fine tuning nyo na, big man, i-trigger job nyo na, big man. And that's the only time na gagalawin natin. Iba ang 1911 sa 2011. Ang 1911 is a classic unit, by request ang mga upgrade just in case na gusto ng user ng upgraded. Most of the 1911 lover, gusto nila classic, walang naiiba, walang in-upgrade, walang kinalikot, wala pang minodify. Okay? Kaya itong unit na to, walang modification na ginawa, maliban na lang kung i-request nung bibili, nung ka-airsoft na, big man, paki-upgrade mo na kasi gusto ko upgraded na. Okay? That's the only time na kakalikutin at gagawin natin yung upgrade na request ng ka-airsoft. Pero kung hindi naman nire-request, hindi natin pwedeng gawin yun kasi baka mawala yung pagiging classic at saka pagiging nung unit. Close. Bakit parang wala. Pag may kidlat, nagcha-charge na yan? Okay, no, ayun, nagcha-charge na, no? Ayaw ko lang mawala, okay? Ngayon, meron ng gas. Siyempre, maglalagay na tayo ng bala. Tulad nga ng sanabi ko, hatakin nyo ito pababa, i-flip ninyo pa kanan or pa kaliwa. Para nakalak. Ayan, no? Okay? Isa pa mga ka-airsoft, no? Pag nanonood kayo ng ating live, huwag patayo yung cellphone nyo. Kung gamit nyo cellphone, huwag patayo. Kailangan ihiga nyo para mas maganda, mas makikita ninyo ng malinaw yung ating live. Again, huwag patayo. Okay? Kailangan pahiga yung cellphone nyo. Okay? Okay. Good PM Idol, big man. Watching from Puerto Princesa City, Palawan. SMD Captains. The Captains. Okay. Nice, nostalgic 1911 pistol. Okay, no? So, lagyan na natin ngayon ng bala. Sa paglalagay ng bala, pump lang. Okay. Ayun, no? Ano siya eh? Para na rin siyang high kappa. Although, single stock. Pero, single stock yung itsura niya pala, sorry. Pero sa loob, dual stock siya eh. Papakita ko sa inyo ha. Ayun o. Alternate na rin siya. Hindi siya single stock na isang ganun lang. Alternate na rin, di ba? Napakaganda, di ba? Kaya, hindi na rin magpapahuli sa mga high kappa. Itong unit na to, tatapatin ko lang kayo. Nakakahinayang. Nakakahinayang na gagawin tong daily firearm mo. Ito ha. Ito. Tatanungin ko kayo. Okay. Gusto ko na magandang explanation. Okay. Gusto ko lang na magandang explanation, no? Kung ikaw ang nagmamay-ari ng 1911 D-Day na ganito, okay? Ano-ano yung mga pamamaraan para ito maikip mo ng maayos, no?
Comment down below sa comment section. Ano yung mga pamamaraan na sa tingin mo dapat mong i-apply sa ganitong klaseng unit para mai-preserve mo siya ng maganda, 'di ba? Marami ako sinasabi na paraan kung bakit mapapadali yung pagkasira ng airsoft, no? Ngayon ito, ano yung sa tingin nyo yung paraan para hindi siya masira agad, para ma-preserve mo? Pag nasabi nyo, yung isa sa mga, yung nasa isip ko, na lagi ko rin sinasabi, na isang dahilan kung bakit ang airsoft mabilis masira, mananalo kayo. Okay? Penging cup natin. Mananalo kayo, ha? Okay, magazine same thing like K16, KP16, yes. Ito mga ka-airsoft ano yung palagi kong sinasabi na isang dahilan kung bakit yung airsoft natin mabilis masira. Ayan. Ayan Ipantay Ayan, okay? Yung makakapagsabi ngayon ng lagi ko sinasabi yung dahilan kung bakit yung airsoft mo madaling masisira is mananalo ng Big Man special edition na sticker at saka yung old Big Man sticker plus the Big Man tumbler. Okay? Ayan yan. Ito ang mapapanalunan mo. Okay? Ibigay mo lang sa akin yung sinasabi ko kung bakit mabilis masisira yung airsoft mo. Okay? Yung makakasagot ng tama, talagang mananalo. Okay? Display sa magandang lugar na nakikita basta maganda at classic ipaalaki. Okay, no? Okay, no? Mga ka-airsoft, ayan alam ko, kabisado nyo na halos, no? Ano yung dahilan kung bakit yung airsoft is mabilis ang magiging pagkasira? Okay? Ano yung dahilan kung bakit mabilis ang magiging pagkasira ng airsoft mo? Yan. Comment down below. Yung pag natumbok ninyo yung comment na sinasabi ko, lagi kong sinasabi yon, mananalo kayo nito. Yan, okay? Ayan Kaya sige, comment down below para manalo. Okay. Mga tulog yata sila. Wala may gusto. Sayang. Sabihin ko na yung sagot In 10, take out extra gas in magazine to preserve the O-ring. Okay? Actually, kung bibiling ako ng ganyan unit, sure ako meron mga ibang unit. Kaya, kung ganyan, kaganda, yun, hindi ko maintindihan. Ilalagay ko yan sa glass box. Uy, galing. Pang museum bahay. Galing ng sagot dito ni Darwin Reyes, Play safe. Kaya po madaling masisira. Sir, dahilan po lagi niya is overuse. Walang disiplina sa paggamit sa kalaman. Hindi naglalagay ng silicone oil. Sabi ni Angel Figure, no? Actually, medyo may kalayuan yung nakuha kong mga sagot, no? Sige, wala na ba mag-iba? Huwag lagyan ng malakas na gas. Hindi, kasi regarding dun sa paglalagay ng malakas na gas, sinasabi ko naman sa inyo kung ano yung compatible gas on every unit, di ba? Kaya dapat talaga wag nyo nalagyan. Pero meron akong isang laging sinasabi na dahilan kung bakit yung airsoft masisira. Sayang naman to. Gusto ko talagang ipamigay ito. Yan, gusto ko ipamigay sa inyo. Kaya lang,
siyempre, kailangan makuha naman ninyo yung tamang sagot, di ba? Gusto ko talaga ipamigay ito eh. Okay? Bilang akong 10. Tapos, pag wala talaga makakahula, kapag ginamita na ipag nagbabawal na langis, grabe to. Pag wala talaga akong makukuha, ay sasabihin ko yung sagot, okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Grabe! Walang nakahula. Okay, mga ka-airsoft, ito na, sasabihin ko na. Isa sa kadahilanan, mishandling and dahilan. Kaya din po lagi nasisira dahil po siya nababagsak. Tama naman yung mga sinabi nyo na pwedeng dahilan. Pero ang pinaka main reason, sasabihin ko na sa inyo. Ang airsoft maganda, ang airsoft matibay. Pero kung ang airsoft ay ipapahiram ninyo kay bayaw, kay biyenan, sa kapitbahay, sa kainuman, sa barkada, ang airsoft hindi magtatagal. Ang airsoft hindi design para laruin ng isang buong barangay. Okay? Kung ikaw lang ang maglalaro ng airsoft mo, sabihin na nilang maramot ka. Sabihin na nilang ayaw mo magpahiram. Pero ang tanong, pag ba nasira yung airsoft mo, masisingil mo ba sila? O kadamay mo ba sila sa pagpaparepair? Hindi. Okay? Kaya ang airsoft, nasisira, isang dahilan ng pagkasira ng airsoft, ang pagpapahiram or pagpapagamit ng airsoft dun sa mga taong hindi naman nakakaintindi ng airsoft. Exactly. Yun, di ba? Tandaan mo to. Ito, pag ikaw ang gumagamit nito, putya, iniingatan mo to. Ilalapag mo, baka sisiguraduhin mong may tela. Di ba? Meron kang tela na malambot na paglalapagan. Hindi mo ilalapag sa ordinaryong mesa, hindi mo ilalapag sa kung saan-saan yan. Hindi mo ilalapag dyan sa balkonahin nyo. Ilalapag mo man, ilalapag mo na maayos. Di ba? Pero sa tingin nyo, ito hiramin ng bayaw mo, hiramin ng biyenan mo, hiramin ng pinsan mo, hiramin ng barkada mo. Paano niya itatrato to? Di ba? Itatrato niya to na parang baliwala lang. Di ba? Pero kung ikaw may-ari nito, ay putya, iingatan mo to. Bago mo ito itabi, malamang pupunasan mo. Di ba? Pero kung ibang tao ang gagamit nito, pakialam ko ba dyan? Okay, tapos na ako dyan. Babato niya na. Di ba? Okay. Pare, ito na ha. Lapag ko na rito ha. Di ba? Pero ito, pag ikaw may-ari nito, putya, ilalapag mo yan. Di ba? Dahan-dahan. Di ba? Ikakasa mo yan. Dahan-dahan. Di ba? Kasi, ikaw, naiintindihan mo kung gaano ang sarap magkaroon nito. Di ba? Yan. Yan yung yan yung isa sa dahilan, di ba? Okay, no? Kasi itong unit na to, hindi to ordinaryo. Hindi palagi meron ito. Hindi lagi makikita mo to sa kahit sino. Hindi. This is a limited edition. Pero mo, 1945 edition to. 1945 series nung inilabas to. Inspired nung World War II. Diba? Tapos hindi iingatan ng sino man. Diba? Kita mo ganda oh. Okay? Ngayon, firing na tayo. Lucas, ano? Mag-ready ka. Okay. 1911 D-Day. Firing tayo. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Okay. Tapos, syempre, halimbawa, tapos ka na. Diba? Ang gagawin mo, pupunasan mo siya. Malamang sa malamang. Pero kung hindi sa ito, hindi mo to pupunasan. Diba? Ay, nako. Okay, no, yon. Yan, ganyan, no, pupunasan mo.
Okay, tanggap ko naman na medyo mahirap yung tanong ko. Kaya nga, ginandahan natin yung premyo. Ngayon, mas gagandahan pa natin. Since walang nanalo, syempre, ipapamigay natin to. Hindi ako payag na hindi natin ipapamigay to. Okay? Meron, ayan. Dito tayo, dadako tayo dun sa last unit natin. Itong unit na to is babae ang nagmamay-ari. Ma'am Elaine Ponce. Ma'am Elaine Ponce, kung sakali lang po na tapos na kayo, hindi nyo na siya gagamitin, press nyo lang yung valve. Para wala laman. Tapos, Ma'am Elaine, bago itabi yung unit, ako lagi kong ibinibili na punasan nyo po. No? Mas magandang yung unit punas, mas magandang yung unit walang finger kumbaga parang mancha ng ating mga daliri, no? Mas maganda para yung unit talagang maganda ang kondisyon o well kept, sabi nga, di ba? Ayan, oh, kita nyo, nilalagyan pa namin totally niyan para talagang protektado siya. Okay? Parang naipit. Okay. Okay, unit namang ating ka-airsoft, Elaine Ponce, grabe to. Grabe to the max. No? Ilan lang ang meron nito, ilan lang ang pwede magkaroon nito, at ilan lang talaga ang posibleng magkaroon ng ganitong kagandang unit. Okay? Okay, for packing and for shipping, Lucas, paki-ready na. Okay, mga ka-airsoft, for our main event. This is a Giselle CQB rifle. What is good and special about this is ano siya, AEG type. Okay? Ang normal na FPS ng ganito, I think is between 380 to 400. Yun yung stock niya. Okay. Mga airsoft, in-upgrade to ng spring. Hindi ko lang sasabihin kung anong number ng spring ang inilagay. Kasi alam ko, mahuhulaan nyo na kung gaano siya kalakas. Okay? Yung makakahula ng lakas ng rifle na ito ay ang mananalo nito. Sa kanya ko ito ibibigay. Okay? Yan, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, mga ka-airsoft ha. Yung mananalo, yung makakahula ng lakas nito is mananalo nito. Okay? Naka stage 1 upgrade to. Hindi ko lang sasabihin kung ano yung mga kasama no. Ibig sabihin, palit spring lang. Para medyo lumakas siya, di ba? Yung makakahula, mananalo. Okay? So, full metal, mula ulo hanggang baba. Look, i-bolt release mo nga pala yan, kinasa kanina yan, di ba? Kasa mo muna. Okay, then release mo yan. Okay, then close. Yun, okay. Ayan. Kung makikita ninyo, full metal siya, no? Downside of this, ng full metal na ganito, kailangan maingat ka pa rin. Kasi pag kumayod, pag tumama, pag nalaglag, pag nadapa, possible magkaroon ng mga mancha-mancha or possible matuklap yung pintura. Kasi metal to, painted lang naman to. Okay? Itong unit na to is full metal mula ulo hanggang paa, adjustable, battery type. Okay? Kung gusto mong i-adjust, pwede. Look at the sight, front sight, rear sight, napakaganda. Pwede mong palitan ng scope kung gusto mo. EOTech o holographic scope, the best na the best dito. Tapos, ano pa ba siya? Yun nga, upgraded siya, no? So, to adjust, press lang. Okay? Ngayon, para maalis mo to dahil lalagyan natin ng upgraded battery, hatakan mo to pababa, then slide. Yun. Okay, this is the unit, no? Yan. Ang battery niyan is upgraded, which is, kung tawagin natin, LiPo-Li battery. LiPo battery, no? Ito siya. Okay. This is a LiPo battery. So, itong battery na to is talagang masasabi mong maganda siya. Upgraded na siya. Magpapalit yung ka-airsoft natin ng let's say, mas mataas. Ano siya, mag-upgrade siya ng mas mataas na spring. Hindi niya na kailangan magpalit ng battery. Okay? Ngayon, hatakin ito, yung plug. Ipasok nyo to rito. Ayan. Okay? Then, i-plug nyo to.
Hindi, masyado kasi matangkad to, malaki to eh. Pengi nga akong ano, yung mas maliit lang. Tangkad eh. Ito, subukan natin to. Okay, ito, pasok natin dito. Lens. Dins, meron naman akong adapter. Okay. Hindi kaya eh. Pengi akong ibang adapter. Ganito, wire type dapat. Okay. Uy! Wala na ba iba? Ito, parehas mili. Ano ba yan? Ang gulo. Pengi na lang ako ibang battery. Diyan, sakit sa ulo ng mga battery natin ngayon ah. Yan, okay. Hindi na ano yan. Okay. Okay, battery life fully upgraded. Pasok lang natin, then plug natin to. Video yan. Okay. Wala pa yata yun. Okay, then after that, balik natin to. Okay. Ngayon, single fire, rapid fire. O yan. Papakita ko sa inyo chrono nito mamaya ha. Nasaan na yung magazine natin? Magazine. Ito. Saan? Okay. So, magazine. Pengi akong 0.20. Point 20 ba lahat na nakalagay dito? Hindi. Okay. 0.20 pang krono, di ba? Huwag niyo lalagyan siya ng hindi pang krono, ha? Okay, then okay mga airsoft, no? Buksan nyo lang po ito, then buhusan nyo ng bala, then isara ninyo. Ngayon, meron siyang gear sa ilalim kung tawagin kamot, kinakamot. Okay? Ngayon, konti lang makakahula yata. Okay, sa tingin ninyo mga ka-airsoft, ilang FPS to? Yan. Pag nahulaan nyo kung ilang FPS to, bibigay ko to. Yan, bibigay ko to ha. Pag nakahulaan nyo. Okay, pasok sa unit. Okay, make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na siya malalaglag. Okay? 420, sabi ni Darwin. Okay, check natin. Okay ha. Chrono test tayo. Sa dulo. Hindi, itatapat ko na lang. Tapat na lang natin sa target. Diba? Ayan, okay, sige. Ayan ha. 435, sabi ni Earl Don. 525, sabi ni Alan Villaris. Okay, 435, sabi ni Mika Dagun. Okay, yan. Ilang kaya? 425, sabi ni Eric Bernard. 464. Na natin. Kuha tayo sa pang-ilan nyo gustong kumuha ng result. Pang-unang putok, pangalawang putok, pangatlong putok. Sige. Yan, ayan na yung mga boto. Sa pang-ilang putok, tayo kukuha ng result natin. Pangatlo, sir. Sige, sa pangatlo tayo kukuha. Okay, yung mga bumoto, wag pong uulit ng boto. Wag nyo po akong i-flood ha. Mia Dagun. Okay? Sige, pangatlong putok daw. Isang putok na muna tayo. Single fire. 526. 526. Single fire. Pucha. 525. Alan Villaris. 526.
sa inyo. Okay, grabe ha. O, nakita niyo naman. Sabi ko nga sa inyo palit spring to, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung anong spring ang pinalit, di ba? Okay, 526. Di bale? Di ba usapan sa third putok? Ayan. So, may pagkakataon pa. Halang ya ang lakas pala yan, sabi ni Darwin. Okay, second fire. 532. 532! Grabe yan, di ba? Yan ha. Sa kabilang camera ha, kailangan maliwanag. 532.7. Pwede pa magpalit. Sige, bibigyan ko kayong huling pagkakataon ha. Yung first niya, 526. Yung second niya, 532. Ngayon, bumoto kayo. Sige. Bigyan ko kayong pagkakataon. Kinain ng boy yung rifle ko. Okay, yan. Sige. Buhay mo. 523, 534. Yung isa, 534. Tignan natin. 530 na. 530. Ito sabi natin, yung unang putok niya, 526. Tapos, 37? 32? Ilan ba? 27. Ha? 520. Hindi, 30. Ano nga 524. 532? 532. Tama. Yun. Yung pangalawa. Kukunin natin yung pangatlo. Okay? Kaya swerte yan din minsan no? Okay, sige. Ito na. Pangatlo maaring tumaas, maaring bumaba siya. The moment of truth. Firing! 526. 526. Bumalik sa 526. Grabe! Nanggigigil naman ako. 526 umangat sa 530 plus. Wala nanalo. Si Alan nag 528 Siya ang ilap. Gusto ko may manalo. Magpo-4 tayo. Kukuha ulit tayo ng isa pa sa panglimang fire. Okay Ayan, sa panglimang fire sige. Kukuha tayo sa panglima ulit. Gusto ko kasi may manalo So, magpa-fire ako ng fourth fire. Hindi counted yun. Okay, pero i-broadcast ko yung result. Magpa-fire ako ng fifth fire. Yun ang magiging counted Okay, fourth fire. Boto. Sige, bahala kayo sige, firing. 531. 531. Okay, Ngayon, yung susunod dito, yun na yung magiging, basihan natin, Fourth yun 531. Ngayon, ito. Bumoto na kayo kung ilan sa tingin nyo. Yung pang fifth natin, ayun, si Lancer Mike, 531, Kaya lang, isang putok pa 519, okay. 526, nag-stick sa 526 si Alan Villaris. Okay, sige. Okay. 525, 532. Sige, 525. Okay. Sige. And now, the moment of truth. Magpa-firing na tayo. Okay? Firing! 532. 532! Okay, 532, Erlo, 527, 525, 532, Jason Marcos Cadoy. Panalo si Jason Marcos Cadoy. Okay. Bukod ba sa kanya meron? Wala na yata. Jason Marcos Cadoy, wala. Okay, panalo. Jason Marcos Cadoy. Sir, ito na panalunan mo. Big Man Tactical Sticker at saka Big Man Tumbler.
Okay, Lucas, pakipack and for shipping. Wow, congrats, brother. Tapos, paki-PM po yung full info mo. Ito, di ba may mga nanalo na rito? Ito yung kagabi. So, ano? Oo nga, ayun na. So, ayun mga ka-airsoft okay, grabe, hirap hulaan. Swertihan talaga. Ay, talagang swertihan bossing wala tayong magagawa no. Congrats to Sir Jason, no. Okay, so ito papak natin. Sir Jason, paki-PM yung full info mo, paki-indicate na ikaw yung nanalo. Then i-check namin yung profile mo, make sure na naka-share tong live na to sa profile picture mo. Ay sa profile mo, okay? So ngayon, filing na tayo, no? Filing, dali mo, picture mo na. Go. Yan, okay, go. Okay, mga ka-airsoft, this is the M4A1 carbine by the Colt and Giselle. Firing! Single fire! Rapid fire! Okay, sarap! Okay, unit ko ng ating ka-airsoft, going from Naga City, Aldrin Malit. Ito na po yung unit mo, napakasarap, napakaganda. Full metal, alagaan mo lang bossing. Then sa battery, learn how to manage your battery para maging maganda at maayos ang ating paglalaro. Okay? Release the magazine, then the most important one, clear the chamber. After you clear the chamber, rest the spring, put it into rapid fire, press it 1 second, then single fire, then save. Okay, na? Okay mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.